The recent update is as of midnight last night, they managed, the 4 families of the seafarers managed to directly communicate via video call with their loved ones on board. Nasa ligtas at maayos ng kalagayan ang 4 na Pilipino na kabilang sa 25 tripulante ng Portuguese container ship na MSC Aris na kinubkob ng Iranian government nitong Sabado. Nakausap na rin ng mga ito ang kanilang mga pamilya dito sa Pilipinas. Kumakain ng maayos at nakaka-duty pa rin sila sa barko. The 4 seafarers said they are fine, they are safe, and they also have been told by Iranians who came on board that they will soon be released, not just exactly know where or not just know exactly when. Kaya naman umaasa ang Department of Migrant Workers na mapapalaya na sa lalong madaling panahon ang 4 na Pilipino. Nakikipag-ugnayan din sila sa Department of Foreign Affairs na siyang kausap ng pamahalaan ng Iran tungkol sa kalagayan ng mga tripulante. Dito sa Iran, we don't characterize it as a hostage situation kasi it's the Iranian government with the custody, holding custody over the 4 seafarers. So kaya nga ang sinasagawa ngayon is pakikipag-usap sa Iranian government to release them and to send them home. Ang Iran ang siya ring tumutulong sa Pilipinas para mapalaya ang 17 tripulante na hinostage naman ng Yemen Houthi rebels noong nakaraang taon. Samantala, ilalapit ng DMW sa International Bargaining Forum na isailalim na rin sa high-risk o war-like zone area ang Strait of Hormuz, gaya ng Red Sea at Gulf of Aden. Ito na ang pangalawang insidente ngayong taon ng pagharang ng barko na may sakay na Filipino crew. January 11 nang kinubkob din ang oil tanker na St. Nicolas na may 18 tripulanting Pinoy na pinalaya din kalaunan. Yeah, and we're forwarding a recommendation as well to the International Bargaining Forum to declare the Strait of Hormuz as a high-risk area. Kapag isinailalim sa high-risk ang isang lugar, dodoble ang magiging sahod at benepisyo ng isang tripulante kung papayag itong maglayag sa lugar na may banta. Pero mas mainam pa rin na gamitin ang right to refuse. Maaaring i-download ang form na ito sa Facebook page ng DMW. Mayroon din ito sa lahat ng manning agency at seafarers group. Nakasaad dito na bawal i-discriminate ang mga tripulante na nag-avail nito. Sa ngayon may naitala ng 25 tripulante na ginamit ito upang tumangging maglayag dahil sa panganib sa mga lugar na kanilang pupuntahan. Ryan Lacanlale, UNTD News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.